Yo, magandang araw mga bayo, no? Welcome back ulit sa ating channel and update lang tayo sa nangyaring tune-up game ng Gilas Pilipinas mga bayo, no? Kontra sa New Zealand team na Manawatu Jets. Okay? So, kanina to ginanap sa New Zealand. So, sa mga hindi pa nakakaalam, nasa New Zealand na yung Gilas Pilipinas, ano? In preparation sa kanilang Window 3 matchup kontra sa New Zealand ngayong July 3. And July 6 naman, lilipad din sila pa Australia para kalabanin yung Australian national team. Okay? So, eto, before nagkaroon ng before magkaroon ng laban yung Gilas at saka yung New Zealand national team, and nagkaroon muna sila ng tune-up game sa isang ball club sa New Zealand, which is yung Manawatu Jets mga bay, no? Yan, tinalo nila yung Manawatu Jets sa score na 90-61. So, tinambakan nila ng ilan ba to? 29 puntos yung Jets. Okay? So, maraming natuwa, okay, regarding dito sa pagkapanalong to ng Gilas. Kasi tinambakan nila yung Manawatu Jets, yung New Zealand Ball Club, without Justin Brownlee, ano? So, hindi naglaro si Justin Brownlee dito, mga bay, sa tune-up game na to. Hindi natin alam, no? Kasi kung may injury ba si Brownlee or hindi. Kasi napansin nyo kanina kay Brownlee, mga bay, parang paika-ika siya maglakad. Okay, actually, kahit nung finals pa, medyo yung paglakad niya kakaiba, paika-ika na, parang hindi pantay yung paa niya kung lumakad siya. So, mukhang may iniindang injury pa rin tong si Brownlee, ano? And baka isa rin dos dahilan kung bakit hindi siya pinaglaro sa game kanina. Ayan. So, pero nandun si Brownlee kanina, mga bay. Kasama siya nanood. Yan lang, hindi siya naglaro. Pero, ayun nga, maraming natuwa kasi tinambakan ng Gilas yung New Zealand team kahit walang Justin Brownlee. Pero, eto guys, ano, bigyan ko lang kayo ng heads up and counting info. So, etong Manawatu Jets, kahit na tinambakan natin sila, panalo yung Gilas. Etong Manawatu Jets, eto yung pinakamahinang, sabihin ko sa'yo, pinakamahinang team or ball club sa league ng New Zealand. So, pwede mo silang i-compare. Actually, halos para silang kumaga Blackwater or tira firma dito sa PBA. Etong Manawatu Jets. Ito yung parang ginagawang tune-up game every time ng mga Asian national team. For example, yung Indonesia. Yan. Ito rin, tinambakan nito ng Indonesia. Yan, dati. So, parati ito silang nasa ilalim. Kung bakit ito sinabing pinakamahina. Kasi parati itong nasa ilalim ng standings kapag dun sa liga sa New Zealand, ano, ng Manawatu Jets. So, partida, yung Jets kanina, hindi pa naglaro yung mga star players nila. Wala yung Webster. Ayan. So, yung ilan sa mga star players nila hindi naglaro. Yung mga halos yung actually yung mga naglaro lang dito sa Jets, siguro masabi natin mga bangko kung magsisimula yung regular season ng Basketball League sa New Zealand. So, halos mga bangko lang yung mga nakapaglaro dito. Yung may ilang mga mainstay, pero halos wala. Kaya hindi ako nagulat na tinambakan nila ng 29 tong Jets, ano, kasi Indonesia tinatambakan lang din tong Jets eh. Tayo pa kaya. So, alam ko na yung kung ano yung magiging resulta bago pa nagsimula yung tune up. Nung in-announce pa lang yung mga ka-tune up nila, alam ko na Gilas talaga yung mananalo. Kahit pinahype lang na yung Webster Brothers na nandito sa team nila. Ayan. So, ayun. Expected ko na talaga na mananalo yung Gilas, pero hindi ko in-expect na ganito kalaki yung tambak nila. Pero in-expect ko talaga na kayang-kaya nila yung Jets. Kasi yung Indonesia nga dati, kinaya lang tong Jets eh. Ayan. So, naging leading scorer sa Gilas mga bay, no? Actually, ilan ba sa dito naka-double digit? 3. Leading scorer si Kiambao with 13. Tamayo with 12. Yan. So, sila yung nanguna sa Gilas Pilipinas, ano, sa tune-up game kanina. So, actually, balance scoring. Lahat ng 11 players na naglaro nakascore. Yan yung maganda dito. Ayan. Pero, tingnan natin kung magiging ganito din ba yung performance na pag New Zealand na yung nakalaban nila. Si balita ko,
malakas din yung lineup ng New Zealand na pinadala kasi home court nila to. Okay. And ina-expect ng iba na between New Zealand and Australia, may chance tayong manalo sa New Zealand kasi tinalo natin sila dati. Yun lang, yung dati, dikit pa nga yun, pero sabi nating isa din sa best lineup natin na posible natin gamitin. And ngayon kasi, yung lineup na gamitin natin, medyo downgrade siya nung lineup na ginamit natin nung tinalo natin yung New Zealand. So, ako hindi ako masyado mag-expect yan sa pa-profit na game nila kontra New Zealand, lalo na sa Australia. Kasi doon, alam naman natin kung ano yung magiging resulta. Malabong matalo ng Gilas yung Australia. Partida home court pa ng Australia yon. Okay? Kahit etong sa New Zealand, hindi rin ako na-expect na matatalo nila yung New Zealand. Kasi home court pa, home court nila to. Yan, and ano pa, kumbaga ito yung isa sa mga best lineup din ng New Zealand na ginamit nila. Kasi direpensahan nila yung home court nila. So, medyo hindi na ako mag-expect. Siguro, may expect ko lang dito is possibility na maging dikit yung laban. Ayan. Okay, bigyan ng kahit niya 20% or 10% chance yung Gilas na ma-upset yung New Zealand kahit paano with this lineup. Pero hindi ko talaga sila na-expect na matatalo nila yung New Zealand sa July 3. So, yun lang yung update natin mga bay, no? Maraming salamat sa panonood.